Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Eto na guys, no? Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. So ito, mga kababayan, ang napapansin ko lang nung panahon ni Duterte at panahon ni PBBM, ang pagkakaiba ni PBBM at ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Diba? Ito po ang tatalakayin natin ngayon. Kung ano ang pinagkaiba ba ni PBBM at ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, natin ang ating Pangulo. Ginagawa ang lahat para matulungan tayong mga Pilipino na gumaan ang buhay, mabawasan ang gastusin. Diba? Yun nga ang sinasabi niya. Bagong Pilipinas, babangon tayong muli, sama-sama tayong babangon muli. Yan ang laging sinasabi ng ating Pangulo. Walang maiiwan. Pero na lang sa mga DDS. Kasi ayaw ng mga DDS na makarinig ng ganyan. Kasi ang gusto lang ng mga DDS, patayan, patayan, patayan. Natutuwa sila kapag mayroong mga namamatay nung panahon ni tatay nila doon sa war on drugs. Kahit walang due process. Diba? Yun ho ang gusto ng mga DDS. Na gusto sana nilang ituloy ni PBBM. Pero alam ng ating Pangulo na mali yun. Kaya hindi niya itinuloy, mga kababayan. Ang ating Pangulo, kung nagkasala ka sa batas, managot ka sa batas. Hindi sa tao. Hindi sa kanya. Hindi solusyon ang isa pang pagkakamali. Hindi solusyon ang magkitil ng buhay para baguhin mo ang isang tao. Ang solusyon, putulin ang pinagmumulan kung saan nanggagaling itong problema. Iyan ang ginagawa ng ating Pangulo, mga kababayan. Kaya ngayon, nakikita nyo, tuloy ang laban kontra droga, pero walang namamatay. Mga kababayan. Mas mga matataas na mga tao ang nahuhuli sangkot sa illegal na droga sa kampanya ng droga ng ating Pangulo. Pero nung panahon ni dating Pangulong Duterte, small user, yan lang ang madalas natin naririnig, mga kababayan. Diba? O ngayon, ito, mga kababayan, ang ating Pangulo, tuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas. At di lang yan, meron na tayong 20 per kilo na bigas na nabibili ngayon sa mga Kadiwa Store, sa Cebu, Visayas, sa buong Visayas. Ngayon, meron na rin sa Cebu. Soon, magkakaroon na rin sa Mindanao ng 20 per kilo na bigas, mga kababayan. Dahil yan ang pangarap ng ating Pangulo, hindi pangako. Na laging sinasabi ng mga DDS, yan daw umano ay pangako ng ating Pangulo. Yan ay pangarap ng ating Pangulo sa sambayan ng Pilipino. Hindi magkaiba ang pangarap at pangako, mga kababayan. Ang pangako dati ni PRRD na sasakay ng jet ski papuntang West Philippine Sea, magdadala ng flag, iyon ang totoong pangako, mga kababayan, na hindi nangyari. Diba? O ito, mga kababayan, panoorin nyo ito, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kung paano niya nagagawang mapababa ang presyo ng bigas dito sa bansa natin. Na iyan ay pangarap niya, ngayon nakakamta na natin. At nakakabili na tayo ng 20 per kilo ng bigas, meron na rin sa Metro Manila. May mga DDS pa rin bulag. Yun nga sinasabi ko, kung bulag ka na lang habang buhay. Huwag mo na idilat ang mata mo dahil masasaktan ka lang. Dahil napakarami na nagbibenta ng 20 per kilo na bigas. At hindi lang yan, napakamura na ng bigas. Meron 35, 33, 38, 40, 45. Diba? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, umabot nga sa 80 per kilong bigas. Diba? O ngayon kay BBM, na bumababa. Si BBM pa ngayon, ang bagsak ang trust rating. Samantala, sila dati wala man lang ginawa. Diba? Eto, pakinggan nyo to mga kababayan. Panoorin nyo muna
Ayan, oh. Tingnan yan. Ayan. Napakababa ng presyo ng bigas. 36, 35, 38, 40. Grabe, ganun nakababa ang presyo ng bigas. So ito naman po mga kababayan, ang ipaparinig ko sa inyo, itong sinabi ni VP Sara Duterte na pagkaing hayop ang binibenta na bigas. Di ba bago mag-eleksyon nagbayad si VP kasi nagbenta na ng 20 per kilo na bigas. Kaya sabi daw nila, yung gagamitin daw, simpatya para lang sa tao, para lumakas sa eleksyon, ganun-ganon. So pinatigil yun ngayon mga kababayan. Ito naman ang pahayag po ng DA mga kababayan. Tuloy. Pinalaga ng Department of Agriculture ang banat ni Vice President Sara Duterte na panghayop ang ibebentang tig 20 pesos na kada kilo ng bigas ng ahensya. Yan Yan po ang pahayag dati ni VP Sara Duterte, panghayop. Panghayop sa kanila kasi kaya nilang bumili kahit hindi sila kumakain ng mga murahing bigas eh. 'Di ba? Hindi yan sila kumakain ng mumurahing bigas kasi mayaman naman sila eh. Pero tayo, kailangan natin yun para makatipid tayo. O, tuloy. Ahensya. Ayon sa DA, mismong mga opisyal ay kumakain ng murang bigas, kaya sigurado ang kalidad. Diba? Mga opisyal mismo. Siya lang naman kasi ayaw. Hindi ko alam dito kay VP Sara Duterte, nasa gobyerno, pero ayaw na gumaan naman ang buhay ng mga Pilipino. Diba? Mga kababayan, nung panahon ba ng tatay niya, naranasan ba yan ng mga Pilipino? Hindi. Sa ating mga magsasaka, mamaya ipakita ko sa inyo, may ipaparinig po ako sa inyo nung panahon ni Pangulong Duterte kung anong ginawa niya. Sa panahon niya, ito, pakinggan natin. We're trying to do our best to do the job that yung aming mandato, and part of it is giving the best quality rice that we can process for the consumers. Ginagawa ang lahat ng DA para mapababa ang presyo ng bigas, pero ang BP naman, ginagawa ang lahat para sirain at pabagsakin naman ang gobyerno. No? Mga kababayan, kung ano-anong binibitaw mga salita. Nako, tuloy. Nakain ho namin yan araw-araw dito sa DA, to ensure ako mismo, araw-araw ay tumitikim ako ng bigas at lahat kami dito, yan ang kinakain namin galing sa NFA. So, si BP kasi, siyempre, mga kababayan, bibili ba yan ng mumurahin? Pagkaing hayop nga lang yun sa kanya eh. Sa kanya yun. Troy. It's good. Masama ang loob ko doon sa kanyang sinabi at I think I speak with in behalf of the DA family dahil medyo yung mga kasama ko dito medyo na-disappoint din talaga sa statement na panghayop yung ibibenta naming bigas at 20 pesos. Diba? Sino hindi madi-disappoint? Diba? Pero ayun nyo yan, ang mga palay na binibili po yan ng ating mga NFA sa ating mga magsasaka, ibig sabihin, galing po yan sa ating mga magsasaka. Paano naging pagkain hayop? Ay, matatanda natin, nung panahon pala ng tatay niya, baka yun yung ibig niyang sabihin, pagkain hayop. Kasi nung panahon ng tatay niya, nagbenta sila ng bukbok na bigas. Itanong nyo kay Pinyol, bukbok na bigas ang binenta nila nung panahon nila, mga kababayan. So, ito naman, ipaparinig ko naman sa inyo, mga kababayan, itong panahon ni dating Pangulong Duterte kung gaano kamahal ang presyo ng bigas. Pakinggan nyo Ayan 2018. 2018, 80 per kilo ang bigas. 2018 yan tuloy. Kasi hindi natin mabubulag ang sambay ng Pilipinas. Kasi may mga video ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Tuloy. Ang presyo ng commercial rice doon, pumalo na sa hanggang 80 pesos kada kilo. Adjustment, 80 pesos per kilo. Ang problema, wala nang mahanap na NFA rice sa mga pamilihan. Kaya naman alternatibong pantawid gutom ang prutas na marang na panahon ngayon at ang puto na gawa sa kamuting kahoy. Grabe, marang, pantawid gutom ng mga kababayan natin, wala na rin silang mabili na NFA rice. Ano nangyari?
Mga kababayan, nung panahon niya nila, tinanggal nila ang pagbebenta ng NFA sa mga market. Di ba? Tinanggal yon. Kung bakit ngayon naubusan pa. Di ba? Naubusan pa ng NFA rice noon. Eh, hindi na nga nagbebenta. Yung NFA, ginagawa, inaantay lang magkaroon ng sakuna para pangtulong itong NFA rice na iniimbak ng NFA. Diba? O ngayon, mga kababayan, sa ating Pangulo, gustong ibalik na makapagbenta muli ng NFA rice sa mga palengke. Tuloy. Buto sa piso, pati marang sa piso. Yun ang kaya nang bili ng mahirap. Nag-iingalo na rin ang supply ng NFA rice sa Bontoc Mountain Province. 54 na sako na lang ang natitira sa warehouse na may kapasidad na 12,000. Grabe pala talaga, no? O, mga DDS, paano ba yan? Legacy po ng tatay niyo yan. Alam nyo, kaya nangyari yan. Kasi ito po, pakinggan nyo po ang ilan sa ating mga magsasaka nung panahon ni Pangulong Duterte. Ito naman, magsasaka po ito mga kababayan. Lahat po ng magsasaka dito sa atin, hindi naman po sila suporta ng gobyerno. Puro utang po ang ginagamit namin magsasaka. Sana po yung pinabalita nila ibigay na 8,000 sa SETB na ibigay na po sa magsasaka. Ito si Eduardo Pulumbain, taga Malolos, Bulacan, isang magsasakang walang bigas. Dahil daw sa pagbagsak ng presyo ng palay sa 12 hanggang 19 pesos kada kilo, wala na raw siyang kita. Pero paano ngayon? Ang ilang gobyerno, kami ang tulungan. Kaya di kami nasa subsidy. Ang sinisisi nila rito, ang Rice Tarification Law o RTL. O yan. Yan ang gustong buwagin ngayon ng mga senador na nanalo. Itong Rice Tarification Law na pinasa, no, ng senador na si Villar, mga kababayan, yung Rice Tarification Law. Nagpahirap talaga sa ating mga magsasaka. At yan ang bubuwagin ngayon ng mga senador na nanalo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon mga kababayan, meron naman ako ipaparinig sa inyo. Itong isa sa mga kababayan natin, no, na nakapagbenta ng 30 per kilo na palay sa ating NFA. Ito, pakinggan nyo. Po, nakaabot po kami sa 30 pesos per kilo lang. Nakapagbenta kayo? Opo, nakapagbenta 30 pesos per kilo? Opo, sa San Miguel po, sa Santa Rita Warehouse, dahil malapit lang po kami doon. 30 pesos per kilo. Yes po. Dati, before that, magkano yung nakapagbenta ba kayo sa NFA before? Bago yung First time ko po first noon, time. yung Biriin nyo itong 30 per kilo, si ate. Ayan. Ngayon lang siya nakapagbenta ng anin niyang palay sa NFA, mga kababayan. Nung panahon pala ng ang PASA-admin, anong nangyari? Wala pala talagang ginagawa ang NFA noon. Kaya pala naubusan ng stock. No? Kanina narinig niyo, di ba? Naubusan ng stock. O ngayon mga kababayan, no? Ang ginagawa ng gobyerno ngayon, nagbebenta ng mga NFA rice, tapos tuloy-tuloy naman ang pagbibili nila ng mga palay sa ating mga magsasaka. Pero may ilan sa mga kababayan natin na nagpapahayag na binabarat daw sila ng mga negosyante. Ito lang ang masasabi ko. Kung may NFA na nagbebili po ng mga palay dyan sa inyo, sa NFA nyo na ibenta. Huwag na po dun sa mga negosyante. Kasi mangbabarat at mangbabarat yung mga yan. O, diba? Mga kababayan, narinig nyo? First time? O, Private tuloy. tayo nagbebenta. Opo, opo. Private tayo sapagkat kuminsan, karaniwan Dr. Larry, alam naman ito, di ba? Hindi pa inaani dyan yung fertilizer, yung pesticidio, inuutang na yan sa rice trader sa poblasyon, di ba? Yes, Kaya napipilitan si mga magsasaka, speaking for myself, based on my experience, doon na kami nagbebenta. Dati ba sa private ka nagbebenta? Opo, Kasi opo. hindi naman nakasangla, hindi ka naman nangutang, kundi dahil mas maganda lang talaga ang presyo nila. Depende po sa kalakaran po ng palay.
yung presyo. Kaya, Ibig sabihin. opo. Depende po. Kaya po nung bago po siya mag-30, may mga konting utang po. Nung nag-30 po, nakabayad po ng utang. Nagkaroon pa po ng konting puhunan. But hindi Grabe. Dati, mga kababayan, may utang-utang pa siya. Pero nung nakapagbenta siya ng wala na. Nabayaran niya na lahat ng utang. May abansi pa. Sa panahon ngayon ni BBM, mga kababayan. So, yun yung pagkakaiba kasi ng ating Pangulo, mga kababayan. Si PBBM, talagang harap-harapan niya po, nahaharap ang ating mga magsasaka. Tulad yan, nagbibigay sa mga land titles, nagbibigay siya ng mga makinarya para sa pagsasaka, abuno, bini, diba? At meron pang mga iba't ibang ginagawa ang ating Pangulo para matulungan sila. Pagtatayo ng mga dam para makapag-imbak ng tubig, para tuloy-tuloy ang pagtatanim ng ating mga magsasaka. Diba? Isa na yan. Pagbibigay ng mga solar pump, irrigation. Diba? Yan ang ginagawa ngayon ng ating Pangulo para mabigyan tulong talaga ang ating mga magsasaka. Kaya makikita natin ang pagbagsak ng presyo ng bigas, nakikita natin kung ano ang trabaho na ginagawa ng ating Pangulo. Diba? Nung panahon ba ni PRRD, nakita ba natin na ang ginagawa ng ating Pangulo? Ayan, kita niyo yan sa video. Kita niyo yan. Yan ang ginagawa ng ating Pangulo. Kinakaharap ang ating mga magsasaka. Ngayon, ang ating mga magsasaka, harap-harapan nila na sasabi kung anong hinaing nila sa ating Pangulo. Kung anong hinaing nila, kung anong pangangailangan nila. Di ba nga sabi ng ating Pangulo sa NIA? Sabi niya, huwag niyong antayin na ang mga magsasaka ang pupunta sa inyo. Kayo mismo ang pumunta sa ating mga magsasaka. Yan ang mandato ng ating Pangulo. Kaya good job sa ating Pangulo. Yan ang pagkakaiba ni PBBM at ni PRRD. Pinupukusan ng ating mga magsasaka. Nung panahon ni PRRD, wala. Kaya yun, naranasan nila. Diba? Ayun, maraming salamat to at magandang araw. Thank you.